Balik na po mga kababayan, yung ating Pangulo kaninang umaga lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Timing kasi po may paparating naman po na super typhoon. Karding ang ating Pangulo ay ligtas mga kababayan na Inis Party, mga kasama niya ay ligtas na nakabalik sa ating bansa. So, salamat sa ating Panginoong Diyos sa langit. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi rito sa balita, Marcos back in Manila from PAC New York trip. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Congrats to the President in his party. Congratulations to the Filipino people kasi yung tagumpay niya po, tagumpay ng mga mamamayang Filipino. Siyempre, yung mga anti-Marcos, mga dilawan, bleeding hearts uli. What? Kasi nga, tagumpay. Gusto nila, masaya sila pag hindi tagumpay. Pero hindi na nila nare-realize, mga kababayan, ano mang tagumpay ang makuha ng Pangulo, damay sila. Di ba? At kung halimbawa anumang failures na sapitin ng ating Pangulo, damay din sila. Kasi nandito sila sa ating bansa. Di ba? So, Marcos was in the US from September 18 to 24. In time for his participation at the 77th United Nations General Assembly. His diplomatic immunity as head of state allows him on U.S. soil despite being named in a contempt judgment resulting from a human rights class action suit. Ito pa yung isa pang dahilan kung bakit bleeding heart yung mga dilawan. Yung ating Pangulo ay libre na nakapag-travel doon sa Amerika. Free na nakapag-travel doon sa Amerika na walang sagabal. What? Nakapag-attend pa nga siya. Minaximize na talaga ng ating Pangulo, aros hindi na magpahinga kasi very hectic yung kanyang schedule. Meeting with the Filipino community, with business leaders, inviting them to come invest in our country, and world leaders, mga kababayan, including lalo na si Biden, yung presidente mismo ng Amerika, na napaka-importanteng tawag dito, trading partner natin at kaibigang bansa. Then nakapag-Broadway pa yung ating Pangulo, nakapagpanood pa ng Broadway show. Di ba? At nakapasyal-pasyal pa doon sa along the street para matikman yung mga Filipino food na nandoon. Di ba? So, napakaganda. Very positive yung nangyari. The Philippine delegation also tried to woo investors via business roundtable discussions and by hosting the Philippine Economic Briefing. Marcos also delivered a keynote address doon sa New York Stock Exchange. Di ba? Napakaganda. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang arrival statement kanina, we in the Philippine delegation are one in our assessment that the work done in this trip serves as a good start for opportunities identified to be made into programs and projects to benefit the Philippines and our countrymen. I also took the opportunity
to share with them some of our priorities anya in plans under this administration and their important role in the work ahead. So ito po mga kababayan yung picture ng arrival ng ating Pangulo at yung pagbibigay ng arrival speech para sa ating mga kababayan. Sinalubong siya siyempre ng caretaker ng ating gobyerno, yung Vice President ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Inday Sara. So sabi rito, mga kababayan ng ating Pangulo, sa kanyang post mismo, ayan, kuha niya to, Facebook page niya, ikinagagalak nating iulat na naging matagumpay ang ating pagbisita sa Estados Unidos at mainit na tinanggap ng pandaigdigang komunidad, yung United Nations po, ang ating mensahe ng pagkakaisa para sa mga usaping may kinalaman sa klima, kapayapaan, agrikultura at seguridad. Kumpiyansa tayo na magbubunga ng karagdagang oportunidad para sa ating bansa, para sa bansa ang ating mga pakikipagpulong sa mga iba't ibang negosyante at mamumuhunan doon sa New York. Isa itong magandang simula tungo sa mas maunlad na bukas para sa sambayanang Filipino. Mga speech ng ating Pangulo, hindi masyadong napakaraming tawag dito, kung ano-anong mga simple lang yung pagka-deliver, straight to the point, mga kababayan, yung kanyang mensahe. Wala nang kung ano-anong mga pabungga pa ng mga pananalita. With that, tuwang-tuwa mga kababayan din, siyempre, yung mga mamamayang Filipino. Congratulations! Sabi rito sa mga reactions ng mga tao. Congratulations! Po to your success and to your succeeding plans to our nation. God be with you all the way. Welcome home, our beloved Mr. President BBM. I watch you day by day while in the US, together with all the leaders, with pride as a Filipino. Nakakatuwa kasi magaganda mga kababayan yung mensahe ng ating Pangulo to the United Nations, to the leaders of the world. Di ba? Thank you so much. You stood tall amongst all. Thank you so much for the productive and successful results. And most of all, thank God for His guidance in protection. God is good. God is good all the time. Mabuhay ang Pilipinas. Nawala na yata yung mga buzzers dito. Naiya din siguro. Wala akong mabasag mga negative comments. Welcome back home, our beloved President. Thank you so much to our dear Almighty God for your guidance in protection in His safe return. God bless you always, PBBM and family. God bless the Philippines and all Filipinos. Di ba? Napakagandang pakinggan yung mga reactions ng mga tao. Thank you so much, Lord, for the wisdom and success that you have given President BBM and team for the sake of the nation. Papakinggan mo lang po naman yung mga negative comments galing doon sa mga dilawan, anti-Marcos. Yung mga grupo tulad ng sumalubong kay pinasok mismo, unauthorized sila doon sa interview sa kanya sa Asia Society. Ayun, pumasok doon yung ilang mga kababaihang Filipino
nagsisigaw doon. At ayon, kinaladkad na mga security officers. Kasi unauthorized sila doon, mga kababayan. Biglang nag-lightning protest. What? Yung mga taong ito. Siguro sila wiswis na naman yung nag-fund nun, mga kababayan. Welcome home, PBBM. You brought home good news to our country. We love you, PBBM. Ito yung mga kasama to sa 31 million Filipinos na bumoto po. God bless our President, BBM. Happy that you are safely home. Our President and delegate, successful visit to Uncle Sam's place. Kudos to PBBM government. Good luck and be safe always. Diba, napakaganda ng nakakataba ng puso. Pag nabasa ito ng ating Pangulo, kasi siyempre nasa page niya to, siyempre tuwang-tuwa, baka maging parte ito ng vlog niya. So, sabi pa ng isa, welcome home and thank you Mr. President Ferdinand R. Marcos in the whole delegates. Job well done. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat Panginoon at ginabayan at pinangalagaan ang inyong paglalakbay pag-uwi sa ating bayan. Yung mga prayers pa, mga kababayan, yung iba rito. You see? Sabi pa rito, mga kababayan, ng isa pa, congratulations for job excellently performed for your people. Welcome back home, sweet home of comfort and a little rest after the hectic schedule abroad to recharge energy for another series of work to do for your people. Thank you, PBBM. May God be with you in every moment you have. Take care and God bless. Hindi man yata magkakapagpahinga yung ating Pangulo kasi may tumatama, may dumadaan at it is about to hit mamayang maya-maya doon sa Metro Manila and Aurora, Quezon, mga kababayan, yung bagyong si Carding. Siyempre, yung ating Pangulo will closely monitor kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Di ba? And the possible distraction na pwedeng dalhin sa ating mga kababayan. Kaya siguradong hindi makapagpahinga ngayon yung ating Pangulo. Di ba? And yung ating Pangulo naman sanay sa ganon. So manalangin na lang po tayo, mga kababayan ko, all throughout the country, na sana, wag naman sana maging severe yung damages at walang buhay po na malagay sa peligro with this super typhoon na nandito sa atin ngayon, si Bagyong Carding. Napakalakas niya, 195 sustained winds, 195 kilometers, at yung gustiness kanina sa report po, 240 kilometers per hour. So napakalakas na bagyo, kaya nga considered sa super typhoon. In some areas, mga kababayan, nasa signal number 5 na po. So, ganon. So, ingat lang po tayong lahat. Kahit nga dito sa Bicol, makulimlim mga kababayan at may pabugso-bugsong ulan, sako pa rin ng rain bands, dala nitong bagyong si Carding kasi napakalawak yung sakop niya. In some areas, kami dito, typhoon signal number 1 ngayon.
Some areas of the Bicol region, Cam Norte yata, typhoon signal number 2. And other areas, Cam Sur. So, Camarines Sur. So, yan po, mga kababayan. Ingat-ingat lang po tayong lahat. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax, firming and lifting cream. Pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahid twice a day. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.